More! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang tanghali sa inyo, Popoy at Hasmin. Lalong-lalo na sa mga listeners niyong laging nakikinig ng Dear M.O.R. Isa ako sa mga tagahanga ninyo, hindi lamang sa bawat storya, kundi pati na rin sa mga payo at hugot ninyo. Ako si Kim, 35 years old, taga Mandaluyong. Isa akong supervisor sa isang maliit na kumpanya. Sabi ng iba, career woman daw ako. Paano ba naman kasi? Mula nang mag-break kami ng first boyfriend ko nang dahil sa trabaho, hindi pa ulit ako nagkakaroon ng karelasyon. May mga lumalapit naman para manligaw, pero hindi rin naman sila nagtatagal. At kakabit ng pagiging career woman ko, ang maging medyo strict sa opisina. Gusto ko kasi, pagdating sa trabaho, maayos at walang aberya. Kaya naman minsan, nababansagan na akong Miss Perfectionist. Ay, naku, pag minamalas ka nga naman, oo. Kung kailan ka naging maaga, doon ka pa malilit. Diyos ko, naku, nakakainis talaga. Good morning, bestie! Beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mo akong tatawagin beses sa opisina? Alam mo namang ayoko may masabi sila na kaya ka nakapasok dito sa office dahil best friend kita. Saka ano namang good sa morning ha? Tingnan mo nga oh, I'm 2 minutes late. Ay, oh, ano ba namang traffic yan? Ang OA sa haba. Be, ang aga-aga ha, imbiyerna ka na naman. Mas mainit pa ang ulo mo sa mga kaping hawak ko. O, kalma ka lang, okay? Chill! O siya, akin ba yung kaping hawak mo? Ay nako, corrected by. Dinalhan talaga kita ng kape, pampakalma. Hindi ka naman kasi nalilate, no? And sa tagal natin dito sa office, alam kong mainit ang ulo mo pag late ka. Yun lang ba? O may iba pa? Iba? Walang iba, bestie. Ikaw naman, panikera ka? Ay nako, Carlo na. Be naman eh. Carla. Carla nga, diba? Hay nako, Mr. Carlo Mariano de Jesus, pumasok ka dito sa opisina ko at kailangan nating mag-usap na dalawa. Bestie naman, oh. Papasok ka ba o dito tayo sa pintuan mag-usap? Eto na nga, oh. Nag-walk na walk, oh. Maupo ka dyan. Ilalapag ko lang itong mga gamit ko. Bestie. Ano ba yung pag-uusapan natin? Aba, dapat ikaw magsabi sa akin kung ano yung dapat na pag-usapan natin. Bestie naman, oh. Anong nangyari dun sa kliyente natin kahapon? Bestie. Nag-back out. Ano kasi? Nag-back out si na Mrs. Soriano kasi according sa kanila, hindi nyo raw alam ang mga pinagsasabi ninyo. Kasi, hindi naman ako yung may kasalanan, eh. May pinuntahan lang naman ako saglit. Tapos, ayun, tinanong ko kung kaya nila yung presentation. Tapos sabi nila, yes daw. Akala ko naman okay na yung lahat. Tapos nun, tapos ano ba? Ayun! Di lumabas rin ang totoo. Iniwan mo yung mga bagong empleyado doon dahil sa deal na yon. Anong alam nila doon ha, Carlo? At saan ka naman nagpunta, Aber? Pinuntahan ko lang naman si Paul. Nilalagnat kasi bestie. Paul na naman? Love life na naman? Ay, naku naman. Naku. Ano ngayon? Maibabalik ba ng love life mo yung mga kliyente natin, ha? Bestie, sorry na. Tawagin mo yung mga bagong kasama mo kahapon sa deal. Bilis. Tatawagin ko? Ha? Ay, hindi. Ha? Ako ang okay tatawag. Na, okay. Ako na. Oo, sige na. Sabi ko nga, wait lang. Bilisan mo. Wala akong oras para dito. Ay, naku naman, pambihira oh. Pambihira talaga. Naku, makaupo na nga lang. Ay, hindi pa naman din ako nakakahinga galing sa walang humpay na traffic tapos ganito. Ay, naku naman. Ma-open ko na nga lang muna itong mga emails ko. Bestie. Dito na, Akis. Kasama ko si Joe at saka si Rai. Oh, anong ginagawa niyo dyan?
Pumasok kayo rito at mag-uusap tayo. Pasok. Tara. Good morning po, ma'am. Walang good sa morning. Sorry po, ma'am. Huwag ka na kasi kumuda-kuda eh. Magsiupo kayo. Sigurado naman akong alam ninyong nangyari kahapon. Nawalan tayo ng kliyente hindi lang dahil sa kapabayaan ng isa nating kasamahan, kundi pare-parehas tayong may pagkakamali. Yes, ma'am. Ngayon, gusto kong ma-win back natin si Mrs. Soriano. And this time, kailangan ninyo silang mapa-oo. Di ko alam kung paano nyo gagawin pero gusto kong gawin ninyo ito ASAP. Asa po, ma'am? Ako naman, bestie. Parang imposible naman Sa yun. lalong madaling panahon. As in, ASAP. Suyuin nyo sila. Ligawan at kung ano-ano pa. Gawin nyo lahat. Saka in the first place, Carlo, hindi naman ito magiging imposible kung una pa lang, ginawa ninyo yung trabaho ninyo. Tama? Bibigyan ko kayo ng 2 linggo para close nyo ang deal na ito, okay? 2 linggo lang. Maliwanag. Yes, ma'am. Ray, nakikinig ka ba? Ma'am? Ma'am? Yes po. Aba, kanina pa ako dito daldal ng daldal, hindi ka pala nakikinig. Baka naman kaya nag-back out si na Mrs. Soriano dahil wala ka na naman sa sarili, ha? Uy, bro. Ray, Ayos ka naman. Bro. Ma'am? Naku, pasensya na po kayo sa nangyari kahapon, ha? Hayaan niyo po. Gagawin namin ang lahat na makakaya namin para makabawi tayo. at paano kayo makakabawi? Paano ba tayo to? Ma'am, maklose ulit namin yung deal ni na Mrs. Soriano, ma'am. Gagawin namin ang lahat. Yes, bestie. Gagawin namin yung lahat. Mabuti kung ganon. Makakaalis na kayo. Bumalik na kayo sa mga lamesa ninyo at pag-isipan ninyo ang mga susunod ninyong gagawin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. And one more thing, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Carlo, simula ngayon, hindi mo na ako pwedeng tawaging bestie. Pero bestie. Walang pero-pero. Okay? O diba, Popoy at Hasmin, ganun ako kastrikta. Pero mabait naman ako. Ang gusto ko lang kapag trabaho ay trabaho. Bukod sa bahagyang pagtataray ko sa kanilang tatlo, napansin ko si Rai. Sa totoo lang, madalas ko siyang mapuna sa opisina at dahil nga lagi siyang wala sa sarili at parang hindi seryoso sa mga ginagawa niya. Dahil dito, madalas ko rin siyang napagsasabihan. Pag sinabihan mo naman siya, nagagawa niya ng maayos ang trabaho niya. Hanggang isang araw, Jessica, Michael, Carlo, Rai. Aba, teka. Asan si Rai? Carlo? Yes, best. Ma'am? Yes, ma'am. Yung katabi mo. Katabi ko, ma'am? Wala yung katabi, madam. May nakikita ka bang katabi ko? O may nakikita ka bang hindi ko nakikita? Ang ibig kong sabihin, nasan yung katabi mong si Rai? Oras ng trabaho, ba't wala siya sa lamesa niya? Akala ko naman kung anachiwa. Madam, nagpaalam sa akin yung bagyats kanina. Mukhang may dinadamdam eh. Magpapahangin daw muna doon sa rooftop. Hayaan mo na. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, pag trabaho, trabaho. Hayaan mo na. Naku! Preno na muna tayo doon sa kuda, ha? Okay? Tsaka tapos naman na yung mga dapat niyang gawin eh. Kaya carry boom boom na natin, te. Hindi. Nasa opisina siya, dapat matuto siyang isinasantabi ang personal na bagay sa trabaho. Ay, Bismo dan Lola. Bestie. Okay, sige, ma'am. Oy, saan ka pupunta? Rai! Nasaan ka bang bata ka? Rai! Rai? Okay ka lang ba? Ma'am? Pasensya na po kayo, ha?
May kailangan po ba kayo? Babalik na po ako sa loob kung gusto nyo. Hindi. Okay lang. Ganun po ba? Bakit po kayo nandito? Ako? Wala. Gusto ko lang talaga magpahangin eh. Ikaw ba? Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang pong mag-isa sana. Gusto ko lang mag-isip. Ray, alam ko lagi kitang nasisita. Nasasabihan. Di nga tayo ganun ka-close eh, pero pwede mo bang sabihin sa akin kung ano yung iniisip mo? Ito po? Wala po ito. Wala lang po ito. Wala? Opo. May wala bang ganito? Napaakyat ka pa ng rooftop at naabutan pa kitang umiiyak. Naku po, pasensya na po talaga kayo, ma'am, ha? Nakakahiya tuloy at nakita niyo pa ako nagdadrama ng ganito. Naku, okay lang. Ganyan din naman ako eh. Hindi nga lang madalas. So, ano yung iniisip mo? Pero okay lang. Kahit hindi mo sa akin sabihin, naiintindihan ko naman. Baka hindi ka komportable na. May girlfriend po kasi ako. Matagal na kami noon, ma'am. Siya yung buhay ko eh. Siya yung taong gusto kong makasama habang buhay. Tapos, ganito. Nakipaghiwalay siya sa akin. Kasi Kasi wala na raw siyang nararamdaman para sa akin. Hahanapin daw muna niya yung sarili niya eh. Ma'am, diba? Pwede naman niyang hanapin yung sarili niya kasama ako eh. Yung kaming dalawa. Pero bakit ganun? Bakit kahit anong paliwanag ko, kahit anong sabihin ko sa kanya, hindi niya ako pinakinggan. Sakit-sakit eh. Iiwan na lang niya ako ng ganong kadali, ganong kabilis. 4 na taon, ma'am. 4 na taon. Tinapon niya lahat. Tinapon lang niya. Sinayang lang niya yung pangarap namin, yung mga plano namin. Sakit ba? Ito yung sakit na unti-unti kang pinapatay. Raya, huwag mong sabihin yan. Alam ko, wala ako sa posisyon para magsabi nito pero alam kong malalagpasan mo to. Magiging mahirap talaga sa umpisa. Pero kaya mo. Umiyak ka, maglasing, magwala. Kahit ano gawin mo, mawala lang yung sakit dyan sa dibdib mo. Pero minsan, kailangan mong yakapin yung sakit hanggang sa wala ka na lang maramdaman. Yun pala ang dahilan, Popoy at Hasmin, sa parang pagkawala lagi sa sarili ni Rai. Iniwan siya ng taong pinakamamahal niya. Maniwala man kayo o hindi, naiintindihan ko si Rai. Minsan na rin naman kasi akong nasaktan at iniwan ng taong mahal ko. Popoy at Hasmin, simula ng araw na yun, mas naintindihan ko si Rai. Naging magkaibigan kami at di nagtagal, naging malapit kami sa isa't isa. Dahil sa pagiging close naming dalawa, minsan nabibigyan na ito ng iba ng kulay. Pasok. Good morning, bestie. Good morning. Maupo ka. Ang good talaga ang morning, ha? Baka naman pwede mong i-share kung ano nagpapaganda ng everyday mo, bestie. Ano bang sinasabi mo? Wala naman, syempre. Bilang ako ang bestie mo, napapansin ko lang na... Ano ba yun? Parang may iba sa aura mo eh. Alam mo, wala akong panahon, makipagtsikahan, at marami akong ginagawa, okay? Naman oh. Share mo na kasi. Ano mang real score sa inyo ni Rai? Obvious naman kasi na super close kayo nung bagets. Kayo na ba, ha? Ay, naku, Carlo, ha? Tigil-tigilan mo nga ako sa pagiging tsismosa mo. Magkaibigan kami nung tao. Saka alam mo namang ang layo ng edad naming dalawa, di ba? 35 ako at siya naman 21 lang. Kaya yung sinasabi mo, imposible yan. Eh di ba nga bestie, sa love, age doesn't matter. Kaya carry boom boom na yon, no? Isipin mo single ka. Single din naman siya. Pwede, di ba? Oh, push mo na yan, bestie. Magtigil ka nga. Para kang tanga. Aminin mo na kasi eh. Kinikilig ka din naman, no? Tingnan mo nga yung mukha mo, parang kamati sa pagkapula.
Miss Kim, good morning po. Uy. Speaking. Tumahimik ka, Carlo. Oh, Ray, good morning. Pasok ka. Salamat po. Ma'am, hindi po ba ako nakakaistorbo sa inyo? Hindi be. Rarampa na nga ako eh. Oh, sige. She is all yours. Bestie, laters na lang ha. I love you. Loka-loka talaga tong si Carlo. Ayos lang yun. Sanay naman ako sa kanya eh. Siya nga po pala. Ito na yung report dun sa deal ni Mrs. Soriano. Pa-review na lang po tapos kung may questions kayo, sabihin nyo na lang ako. Okay, sige. I-check ko na lang mamaya. Buti nga napao nyo pa sila after your first meeting. Sabihin nyo, buti na lang binigyan pa kami ng pagkakataon para makabawi dun sa deal na yun. And aside from nakabawi na kami sa unang impression nila sa atin, nakabawi pa kami tatlo sa pagka-close ng deal. O siya, sige na. Marami pa akong gagawin eh. Yan lang ba yung pinunta mo dito? Hindi eh. Actually, may isa pa. Oh, ano naman yun? Nahihiya lang kasi ako. Baka kasi hindi ka pumayag eh. Ray, ano yun? Sabihin mo na at marami pa akong gagawin. Kung pwede sana, hayaan sana kitang sumama sa akin mamaya. Ako? Bakit ako? Saka, saan naman yan? Reunion party yon, mga college friends, ganun. Naisip ko kasi na ikaw lang naman yung pinakamalapit kong kaibigan na pwede kong isama dun eh. Si Joe, bakit hindi mo isama? Di ba magkaklase kayo ng college? Isasama daw niya yung girlfriend niya. Medyo jahe naman kung makikisama ako sa kanila habang sweet-sweet sila, di ba? Pero kung hindi ka naman pwede, okay lang. Kaya ko naman mag-isa eh, saka sanay naman ako mag-isa. Kaya okay. Anong lang. oras naman yan? Mga 7 p.m. dapat nandun na. Walang dress code? Wala naman. Okay. Hintayin mo na lang mamaya after ng office natin dyan sa lobby. May sasakyan ka bang dala? Ibig sabihin ba nito, pumapayag ka na? Ayaw mo yata eh, di. Siyempre, gustong gusto. May sasakyan ka nga bang dala? Wala. Pwede bang mag-taxi na lang tayo? Huwag kang mag-alala, ako naman na magbabayad eh. Okay, sige. Bukod ba dito, may kailangan ka pa ba? So, payag ka na talaga? Oo nga sabi eh. Wala nang bawian yan ha? Ang kulit. Yes! Woohoo! Thank you, Kim ha? Thank you. Hindi mo lang kung gaano mo ako pinasaya. Aaminin ko, Popoy at Hasmin, may nararamdaman akong kilig sa mga panunokso sa aming dalawa. Kaya naman nang yayain ako ni Rai sa isang party, ay hindi na ako nakatanggi pa. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin nakakalimutan ang agwat naming dalawa. Ang agwat namin sa edad at ang agwat namin sa opisina. Dear MOR Party. Nako, first part pa lang. Puro na lang pagtataray, ano? Pero makikita natin, lumambot din. din. Ayan ang sinasabi natin. Lahat Parang naman ng tao may Oo. katapat. Pero parang sumobra naman yata yung lambot. Lumambot ng very nice. Hindi ganyan talaga, alam mo po, Popoy. Yun ba yung papayag ka na agad na maisama ka sa... Hindi, for someone kasi like Diba? Kim, nakikita ko very strong ang personality niya. Ibig sabihin may Diba? tinatago. Yeah, ako naniniwala ako hindi lahat ng strong talaga. Strong-strongan lang. Correct, strong-strongan. Pero meron isang taong titibag dyan sa bato mong puso. Oh. Diba? At siguro, gumaan ang loob niya kay Rai kasi nga, diba, sabi nga niya, parehas sila ng napagdaanan na naiwan sila nung taong mahal nila. So siguro nakarelate siya kay Rai. Oo naman. Diba? Feeling ko rin yung moment na yon na mas nakilala niya nga talaga ng husto at nakita niya na ay meron naman pala talagang rason to dahil napagdaanan ko to. Ayan, kaya yung mga masusungit dyan, huwag kayo masyado masusungit para kay mga hindi nagdaan sa mga break-up. Okay, pero alam mo, speaking of mga masusungit, meron talagang mga ganyan, yung mga monster boss. Ay, meron naman yung yung talagang... Ay, ako talaga monster boss. Ano yan? Monster boss ba tawag nga dyan? Yung, kumbaga sa mga terror na mga Oo. teacher, Ikaw, Popoy, terorista. sa yung mga, ilang taon ka na nagtatrabaho?
Ilang taon ka na nagtatrabaho? 11. 11 years. Sa 11 years mo ang pagtatrabaho, you were di ba, with ABS-CBN Oo talaga, naman. those 11 years. Mhm. Naka-encounter ka na ba na masasabi nating terorista o monster boss? Wala. Ang babait ng boss natin In all dito. fairness, Oo, alam mo, ang babait talaga ng mga boss natin. Kay Sir Mars Ocampo, kay Sir Eli Kapuyan, o sino pa ba? Sir Peter Musngi, Correct, Sir correct. Roxy Liki, ang babait. Ang babait. Kay MNS. correct. Alam mo, in fairness ako din, yun din naman sasabi ko, nung lumipat ako dito sa Kapamilya, hindi naman po sa panguto o pagbubuhat ng kung anumang bangko. Pero totoo, alam mo, ramdam na ramdam ko ang pagiging kapamilya sa mga boss natin dito. Oo naman. Samantalang nung nasa kabila, ayoko na pong banggitin. Basta sa kabila, sa kabilang bakod. Ang daming kabila Doon ako naka-experience talaga, Popoy. Kinakwento ko sa ito dati na everyday, nagbabaon si baby girl ng resignation letter. Oo. Totoo Lalagyan yan. na lang ng date. Correct, lalagyan ko na lang ng petsa. Ganun ako hindi naman ako na-trauma, pero Paranoid. ganun Paranoid ako na. Ano bang ma-explain mo? Parang bad trip ka talaga sa boss mo. Parang Na anytime sasabog ka. Kesa Oo. mag-away pa kayo, kesa umeksena Correct. pa, magre-resign na lang ako. As alam mo, na-experience mo yung Popo, yung sobrang ka-monster ng boss mo, yung tipong tatamarin ka na talagang pumasok kasi malalaman mo, makikita mo na naman siya. Aha. Tapos, halimbawa, nag-happy-happy kayo ng mga kasamahan mo dahil, wala pa Pagka si boss. dumating na siya, iba Pag yung dumating, aura. ayan na. Hiwa-hiwalay na kami kahit wala kaming gagawin. Kunwari, may ginagawa na lang kami. Ganun na feel ko talaga yan, Popoy. Tapos yung tipong, iniisip ko pa lang siya, hindi na ako makapag-concentrate sa trabaho kasi bad trip na na ako. Yan yung mga moment na hinihila mo na lang yung paa mo papasok ng opisina. Actually, at saka alam nyo, hindi maganda yan. Talaga nakakatamad yan sa trabaho. Kahit anong kumbinsi mo sa sarili mo, kung hindi mo kasundo ang boss mo, Wala. talagang wala talaga. Tsaka nasusuppress kasi yung creativity Correct. ng mga tauhan ninyo. Correct. Ayan, kaya para sa mga boss, oo nga, ang gusto natin, 'di ba, yung constructive, mai-push sa limits nila yung mga pero wag naman yung sobra-sobra. Correct. Just make it realistic. At Okay, saka yung mga hindi- target na sineset At ninyo. saka may mga boss talagang hindi makatao. Yung tipong yun yan, ba may pinagdadaanan ka. Alam mo yung mga kapamilya, Wala lang. totoo Oo. naman yun. 'Di ba? Na may punto naman na kapag meron kang personal na pinagdadaanan, huwag mong dalhin sa As opisina. much as possible, Correct. wag. Yun nga lamang, hindi mo maiiwasan talaga. Na Lalo na meron. nga, correct, Oo. lalo na kung ang iyong pinoproblema parte ng iyong trabaho. Yun. Diba? O katrabaho mo mismo. Kaya sana maging considerate naman yung ibang mga boss na, hello, boss ko lang kayo pero hindi kayo Diyos. Huwag kayong kumeme No. dyan. Lalo na yung mga boss na yung Diba? ano ngayon kung may sakit yung nanay mo? Wala bang ibang magbabantay? Ano ngayon kung may Correct. sakit yung asawa mo? Ano ngayon kung gagraduate yung anak Hoy, mo? alam mo, May mga ganun May isa ako na experience. Kinuwento lang sa akin ng kaibigan ko last week. Yung namatay daw yung mamamatay na daw yung ate niya. Okay. Nagpaalam siya sa boss niya. Boss, uwi po muna ako ng Pangasinan kasi Oo. yung ate ko po parang Naghihingalo malubha na. Alam mo, sabi ng boss, hindi pwede. Hindi pa naman sure na mamamatay. Yun nga. Di ba nga? Walang Sama ng ugali. kapuso-puso. Walang pusong boss. Di ba? Kaya nga ako, naniniwala talaga ako na Hindi dapat pinagsisilbihan yung mga ganyang amo. at saka yung mga ganyang amo, sa totoo lang, ayan yung mga binabagsak sa evaluation. Di ba may mga ganyan, di ba? Ini-evaluate, akala yung mga boss kayo, hindi kayo matitinag. May mga evaluation yung mga yan. Oo. Doon bumabawi ang mga empleyado. O di naman kaya, halimbawa, may kapalpakan din ng boss, syempre tao lang. O, kung Pagka sila nagkamali, correct. okay lang. At saka hindi, pag asar sa iyo yung mga asar sa iyo yung mga empleyado mo, hindi ka nila pagtatanggol, hindi ka nila pagtatakpan. Di ba? Kaya maganda na kapag boss ka, may certain level ka na parang dabber cards mo din kahit paano. Pero pag trabaho nga. Kahit wag naman yung barkada kasi meron din Correct. naman mga abusado mga empleyado. Ay, hindi totoo yan. Ayan, katulad nito, bestie. Tulad mo. Charing, Hindi, bestie ang tawag niya. Si bestie. Kaya Kay Kim. Kim. Itong best friend niya, di ba? Parang ayoko lang rin kung sakaling, sa pagtatrabaho natin, medyo mas mataas yung posisyon ko sa'yo. Ano Pag nasa daw? opisina Charing. tayo, Charing. pagka nasa opisina tayo, wag mo akong i-bestie sa harap ng mga tauhan natin. Tama. O sa harap ng mga tao ko. Ayan, baka yung biruan natin, absorb lang nila, ganun-ganunin lang rin ako. Wala yung respeto. So sinasabi mo na wala yung respeto ko kay sir? Kasi tawag ko sa kanya, Mars! Mars! Hindi. Kasi tawag ko siyang Mars? Mars kasi yung pangalan talaga ni Sir Mars. Akala ko kasi naman, kapag tinawag na Mars, Mare, ganyan. Hindi ganun. Hi, Sir Mars!
Mars. Martian yun eh. Martian ba? Sir Iba Mars. yun. Hindi, tsaka yung mga charing. biro-biro rin naman. Sa mga empleyado, hindi naman porke goody-goody si bossing ha. Hindi Tama. naman hindi Totoo porke yun. hindi rin umiimik. May mga boss kasi na napaka-considerate naman na binabastos-bastos na. Please. Oo, yung mga please. ina-award ninyo. Hanggat, nako, alam nyo, hindi man nagsasalita yung mga boss na yan, hindi man sumasagot sa mga, yung iba dinadaan sa Facebook, ang mga Ang mga hinanaing sa ay, mga buhay. hinanaing. Ano ba yung nabasa ko nun? Oo. Parang dinaan niya rin sa Facebook, tapos nakalimutan niya na friend niya yung boss Yung boss niya. oh. Ayan, tapos nag-react yung boss niya, so sabi niya, bukas pwede mo nang kunin ng mga Ang gamit. correct. At hindi pa siya hindi Pero pa may siya kilala regular. talaga akong isang katrabaho natin, tinatarayan ng boss, iniirapan. Ay, talaga ba? Wino-walk outan. Itago natin siya sa pangalan Papi Charles. Lalaking-lalaki siya doon in fairness. Walk out! Charing keme! Pero in all fairness, hindi may mga ganyan naman, di ba? Na talagang Ganyan nakakatampuhan moment, sa kayo trabaho. ng boss ninyo. Pero on a professional level, dapat inaayos yan ng harapan or ng in private. Di ba? Katulad nga nito in all fairness naman kay Kim, kinausap naman niya si Rai. Yeah, naging considerate siya doon sa parte Correct, niyo. malaking Kahit check. na galit siya, hinahanap niya oras ng trabaho, nasan si Rai, tapos nakita niya iyo. Buti na lang actually dumating si Kim dahil baka any biglang tumambling si Rai. Nasa rooftop Correct, malaking check, di ba? Nakakaloka. Kasama niyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for life. Dear MOR. Popoy at Hasmin, noong gabing inaya ako ni Rai sa reunion na yon, akala ko magiging ordinaryo lahat. Akala ko inaya lang niya ako para maging chaperone niya. Pero iba ang nangyari. Ibang-iba sa inaasahan ko. Excuse me lang guys kakausapin ko lang si Rai. Sure. Sige. Di kayo. Rai, please, halika na. Bilisan mo. Teka lang. Huwag mo naman akong hilahin. Saan ba tayo pupunta? Saka, anong pag-uusapan natin? Ano bang nangyari kasi? Ano bang nangyayari ha? Di ba dapat sa'yo ko tinatanong yan? Rai, ano nangyayari? Ang usapan natin, sasamahan lang kita dito sa party. Oo nga. Bakit mo ako pinapakilalang girlfriend dyan sa mga kaibigan mo? Ano to? Isa sa mga trip mo? Isa sa mga laro mo? Kung may bala kang pagtripan ng mga kaibigan mo, pwes wag mo kong idamay. Ayoko ng ganito. Kung alam ko lang nagagawin mo to, hindi na sana ako sumama at pumayag na sumama sa'yo. Wala akong panahon para makipagbulahan sa'yo, Rai. Wala akong panahon sa mga ganitong klaseng laro. Hindi naman ako nakikipaglaro At lalong hindi ako nakikipaglokohan. Kim, hindi ko magagawa sa'yo yun. Hindi ko magagawa makipaglaro at lokohin ang taong mahal ko. Ano? Oo, tama yung narinig mo. Mahal kita, Kim. Hindi ko alam kung kailan o paano nagsimula. Basta naramdaman ko na lang na mahal kita. Pero... Gusto kong sabihin sa'yo. Gustong gusto. Kaya lang, hindi ko alam kung paano Natatakot ako na baka pati pagkakaibigan natin masira. Ayoko mangyari yun, Kim. Hindi ko kayang malayo sa'yo. Rai, baka nagkakamali ka lang. Baka naman nalilito ka Kalihan lang ka ng kamay mo. Ilagay natin dito sa kalimang dibdib ko. Yan. Nararamdaman mo naman. Bilis na tibok ng puso ko. Oo. Medyo mabilis nga. Dahil yan sa'yo. Kim, ikaw lang nagpapabilis ng kabog ng dibdib ko. Kim, paniwala ka man o hindi, ikaw ang laman nito. Pero, paano sasabihin ng ibang tao? Yung mga kaibigan mo, yung pamilya mo, yung mga tao sa opisina. Wala akong pakialam, Kim. Ano kung mas matanda ka sa akin ng 14 years? Ano kung boss kita? Kim, handa akong mag-resign sa trabaho para lang mapatunayan sa'yo na totoo yung nararamdaman ko. Mahal kita. Mahal na mahal kita. At yun lang ang mahal kita. Popoy at Hasmin, totoo palang sinasabi nila kapag sinuwerte kang tamaan ni Cupido
ay wala itong pinipili. Walang kasirian, walang katayuan sa buhay at walang edad na tinitignan. Nang gabing yon, hindi ko alam kung bakit, pero napasagot ako ni Rai. Sa laki ng agwat ng edad namin, hindi mo maiiwasang maraming nagtataas ng kilay. Pero mas lalo akong napahanga ni Rai dahil nagagawa niyang ipagtanggol ang aming relasyon. Tinutuo rin niya ang pagre-resign sa opisina para maiwasan ang anumang conflict. A for effort nga talaga si Rai. Bonus pa ang araw-araw niyang pagsundo sa akin sa opisina. Kung minsan, sa apartment ko siya umuwi pag weekend. Nagsulo na kasi ako mula nung nagsimula ako magtrabaho bilang isang supervisor. Masarap talagang ma-in love, Popoy at Hasmin. Lalong-lalo na kapag mahal na mahal ka rin ng taong pinakamamahal mo. Mahal, anong gusto mong lutuin ko for dinner? Ikaw na bahala, mahal. Basta yung luto mo, siguradong masarap. Okay, sige. Mahal, kumusta na yung paghahanap mo ng trabaho? Eto, okay naman. Hinihintay ko na lang yung tawag mula dun sa isang opisinang in-applyan ko. Contract signing na din yun, mahal. Aba, ang galing naman talaga ng mahal ko, Aba, syempre naman, no? Ako pa ba? Magaling yata to. Saka iba talagang nagagawa ng may inspirasyon. At di lang basta-bastang inspirasyon, ha? Maganda na. Sexy pa. O, di ba? Saan ka pa? Nako, ikaw talaga, napakabulero mo. O, hindi Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Kasi para sa akin, wala nang hihigit pa sa'yo. Asus! Talaga ba? Talagang talaga. Sa katunayan nga niyan, mahal. Ano kaya kung... Kung ano? Kung... Ay nako mahal tigil-tigilan mo ko. Alam ko na yung mga ganyang tinginan na yan. Magtigil ka nga. Huwag ka na magluto ng dinner. Dali! Rai, ano ka ba? Para tong ano? Mahal ko talaga. Naglalambing lang naman ako eh. Alam mo na, baka sakaling makalusot. Ikaw talaga, kahit kailan ka, napakapili mo talaga. Uy, hindi Sa ilang naman ako ganito eh. I'm exclusively yours, mahal. Saka alam ko namang makapaghihintayin lahat ng bagay. Di ba, mahal? Totoo ba? Oo naman, no? Handa ako maghintay sa tamang panahon. At sinisiguro kong sayo lang ako. Sa'yo lang, wala nang iba. Halika nga dito, payakap nga. Mahal na mahal kita, Kim. Mahal na mahal. Ako rin. Mahal na mahal kita. At pinapangako ko sa'yo, kahit ano pang sabihin ng ibang tao tungkol sa ating dalawa, hindi ako magpapa-apekto. Hindi ako bibitaw. Hindi ako susuko. Ano man ang dumating na pagsubok. Ano ka ba naman, mahal? Pinapayak mo naman ako eh. I love you, Kim. Mas mahal kaya kita, Rai. Popoy at Hasmin, talagang ang saya-saya namin. In love na in love kami sa isa't isa. Siyempre hindi mawawala ang minsanang pagtatalo at tampuhan na agad-agad din namang naaayos. Pero ilang buwan ang lumipas, napansin ko ang biglang pandalamig sa akin ni Rai. Madalang na rin niya akong sunduin sa opisina, pati ang pagpunta sa apartment ko, bilang na rin. Kaya naman inaya ko na siyang lumabas para makapag-usap na kami once and for all. Ang ganda dito, no? Ngayon lang ako nakapunta sa park na to, mahal. Ikaw ba? Ha? Ngayon lang din. Di naman kasi ako mahilig maglalabas eh. Bahay-trabaho lang ako. Alam ko. Alam mo naman pala nagtatanong ka pa. Nagtatanong lang naman. Saka malay ko ba kung nakapunta ka na sa mga ganitong klaseng lugar, no? Wala ka naman kasing nababanggit eh. Saka teka, ba't mangin-int ng ulo mo? Alam mo naman kasi ang sagot sa tanong mo, nagtatanong ka pa rin eh. Ano bang masama sa tanong ko, ha? Gusto ko lang naman mag-open ng usapan kasi kanina pa tayo magkasama pero parang wala ka sa tabi ko. Ni hindi mo ko kinakausap. Rai, sabihin mo nga sa akin, may problema ba tayo? Wala. Wala? Ganito ba yung wala, ha? Halos hindi na tayo nagkikita. Halos hindi na rin tayo magkausap. Ni hindi mo na nga ako magawang i-text o tawagan man lang. Rai, eto ba yung walang problema, ha?
Eto ba? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Sabihin mo. May iba ka na ba, ha? Oo! Meron! Meron ng iba! Ano? Kim, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo yung totoo eh. Ray, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Anong totoo? Bumalik si Ana. Bumalik siya. At sa pagbabalik niyang yun, naramdaman ko na alam ko sa sarili ko na mahal ko pa rin siya. Anong? Dahil doon. Ano? Sabihin mo! Dahil doon! Napagtanto ko na. Kaya pala ganun kadali nahulog ang loob ko sa'yo kasi hinahanap kong pag-aalaga at pagmamahal ng isang ina. Nangulila ako, Kim eh. Ginamit ko yung pagmamahal mo para maramdaman ko ulit kung paano magkaroon ng isang ina. Ano? 2 taon. 2 taon pa lang nakakaraan mula nang mamatay yung nanay ko. Sobra kong kinalungkot yun dahil buong buhay namin 2 lang kaming magkasama. Ang tatay ko, hindi ko na nakilala pa dahil iniwan niya kami nung nalaman niyang pinagbubuntis ako ng nanay ko. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan eh! Patawarin mo ako, Kim. Patawarin mo ako. Hindi ko gustong saktan ka. Pero... Hindi mo gusto masaktan ako, ha? Hindi mo gusto? Anong klaseng lalaki ka? Anong klaseng lalaki ka? Akala ko ba iba ka? Akala ko totoo ka? Na mahal mo ako talaga? Pero hindi eh. Ray, mas malala ka pa pala. Mas masahol ka pa. Kim, please, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Mapatawad mo lang ako. Ang kapal din naman ng mukha mo humingi ng tawad sa akin. Ang kapal-kapal na mukha mo! Please, Kim. Simula sa araw na to, ha? Kakalimutan kong nakilala kita. At kailanman, hindi mo makukuha sa akin ang salitang patawad. Akala ko ikaw ay akin. Popoy at Hasmin, kung gaano ko siya minahal, ganoon din kasakit nung malaman kong hindi pala talaga ako minahal ni Rai bilang partner. Mula nung araw na yon, hindi ko na muling nakita o nakausap man lang si Rai. Wala na rin naman akong balak aminin o alamin pa kung kamusta na siya. Ang gusto kong na lang ay makalimot at makapag-move on. Aaminin ko, hanggang ngayon ay masakit pa rin sa akin ang lahat. Hindi ko naman kasi inakalang may tao palang makakagawa ng ganon. Hindi ko inakalang magiging panakipbotas ako sa isang taong nangungulila lang sa pagmamahal ng kanyang ina. Umaasa akong may air ninyong storya kong ito at sana, gaya ng ibang kwentong napapakinggan namin araw-araw, ay kapulutan ito ng aral at ng inspirasyon. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Kim. #Dear MOR Party. At dyan na nga nagtatapos ang storya ni Rai at ni Kim. Oh my gosh, nakakaloka. Hindi ko naman napusuan yung eksena ni Rai na Diyos ko Lord. Mudang lang pala ang tingin mo kay Kim. Na-miss mo lang pala yung mudang mo na natigi bombo. At nakita mo sa katauhan ni Kim ang iyong nanay na mapag-aruga, ang iyong nanay na mapagkalinga, ang iyong nanay. Bow, echos. Ang ina. Ang ina mo talaga. Ang ina. Ano ba yung Yun nangyari? ang ano niya. Na-confused dun sa feeling na siguro, pagmamahal? hindi siguro na-confused, pero more on, nangulila lang talaga. Sa mag-aalaga sa kanya. Nangulila, tapos siguro, kumbaga, parang na-mistaken, kumbaga, yung motherly love correct. sa isang
klase ng pagmamahal. Ng romantic love. love. Diba? Nakakalungkot lang. Oh my God. Lalo na nga kay Kim na galing siya sa isang Hindi rin maganda. relationship. Tapos eto na naman, mauulit na naman. And as we can see, diba, kasi nakikita ko dun sa personality ni Kim, she's a very tough woman. Diba? Nagpapaka-strong siya, and as much as possible, ginugwardyahan niya ang puso niya. Diba? Dahil ayaw niya na masaktan ulit. And when finally, dumating yung pagkakataon at dumating yung tao na sa tingin niya tama ng tao para buksan niya ulit ang puso niya, etong tao pa lang ito would do the same thing. Diba? Kaya alam mo, minsan hindi ko din masisisi yung mga taong naging man-hater na o yung mga tao na ayaw na talagang umibig. Diba? Kasi dito na double whammy siya ng bongga diba? Paano mo sasabihin ngayon sa taong to na it's the lover, not the love? Magkasunod. Minsan ka na nga lang umibig. Dun sa magkaminsan na yun, parehas pang sumablay. Pero in all fairness, no, sabi nga talaga nila, kapag sobrang ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Pero hindi totoo, alam mo, naniniwala rin ako, kung gaano katalinong isang tao, meron parte ng puso niya na bobo. Lahat naman tayo may diba? kahinaan. Tingnan mo si Kim, napakatalinong babae. Sabi nga niya, very perfectionist siya at talaga naman sobrang competitive siyang babae, diba? Pero pagdating sa pag-ibig, hindi man lang niya naisip. Diba? Number one, hindi ba niya naisip na baka rebound lang siya? Kasi Neto ni Rai, ang bilis ng pangyayari. Galing lang sa heartbreak itong si Rai. At tandaan natin, sabing gano'n ni Rai kanina sa second scene. Sabi niya, hindi ko alam. Di ba pinakikilala nung sa party, pinakikilala na siya sa mga barkada na girlfriend agad-agad. Di ba? Itong tinanong ni Kim, ba't mo pinakilala akong girlfriend? Kasi mahal niya kita, sabi ni Rai. Hindi ko alam kung kailan nangyari at kung paano nangyari. Meron bang gano'n? Hindi mo alam kung paano nangyaring mahal mo yung tao? Hindi mo alam kung kailan nangyaring mahal mo yung tao? Actually, isa rin sa mga isinasalamin nga ni Rai dito, no? Yung immature kind of yung pagpasok sa mga relationship. Ganyan. Parang sapilitan na yung nangyari na nagkasubuan? Hindi naman actually sapilitan. Kumbaga biglaan. Dahil nga, aminin natin, sa maraming mga nalulungkot na mga kabataang Pinoy, imagine ito si Rai, 21 years old. Parang kagagaling nga, amoy toga pa yan. Kauhubad lang ng toga niya nung college. Ayan, ganyan tayo Kapag ka nasasaktan, kung sino yung taong lalapit na una, siya yung doon ka magiging komportable, feeling mo siya yung mamahalin mo na. Ganyan yung immature tsaka hindi na lang yun. Klase ng pag-ibig na nami-misinterpret nga natin na akala mo true love na o romantic love na yung pwedeng i-offer ng pag-ibig na yun. Well, in fact, kailangan mo lang talaga ng mga kausap at ito nga, nakakalungkot lang, motherly love ang hinahanap-hanap pala tsaka ni Rai. Isa pa sa immaturity na makikita natin dito kasi tulad nga ni Rai na bata pa, 21 years old, at aminin natin sa mga kabataan, kapag na-heartbroken, ang unang-unang solusyon, maghanap agad ng love life. Yun. Wala sila yung tinatawag natin na healing period. Diba? Hindi nila una na naiisip na mag-self-reflect muna. Basta, ang tendency nila, palit muna agad-agad. Yan ang matik na ayoko na reaction mabakante. Correct, malaking check. Pero ito nga si Kim, hindi niya naisip yan. Diba? Na-in-love din kasi. Correct. Na-in-love kasi hindi, siguro inisip na rin niya. Popoy, 35 years old. For a person, for a woman. Para sa babae. Correct. Para sa babae na 35 years old na wala pa ring love life at puro trabaho lang. It must have been very lonely for her to be living a life like that. Diba? At saka hindi maiisip mo, syempre 35 ka na, babae ka, wala ka pang boyfriend. Dapat kaya mga ganyang panahon, may pamilya ka na, may anak ka na. O kaya naman, or settled down ka na, diba? Oo, nagsisimula ka na. Correct. Kaya siguro si Ate Kim, na-pressure na din siya siguro. Siguro dun diba? sa edad niya. Dun sa edad niya, na-pressure siya. Correct. At saka siguro, nagsawa na nga rin siya sa buhay niya na very, masyadong stiff, routinary, opisina, bahay, diba? Tapos may dumating na isang lalaki na tumibag sa kanyang sistema at ginulo ang kanyang buhay, na iba ang kanyang buhay, so nag-give in siya. Nakakalungkot lang talaga, di ba, na yung taong akala mo magpapabago na ng buhay mo, bibigay kulay ulit sa iyong sabaw, sasabihin ko makulay ang sabaw ang buhay. Kulay ang gulay. Oo. Di ba magbibigay ng kulay sa iyong buhay, pero lahat hindi naman pa rin actually pala. may kulay, Hasmin. Makulay na maganda, nakainganyo, o kaya naman makulay na madilim. Yun naman ang dadalhin sa atin lahat ng mga tao. And of course, ito na mga hugot lines namin ni Popoy. Go, Popoy. Ayan, minsan hindi na mahalaga kung bakit natapos ang pagmamahalan. Minsan kailangan mo na lang ipagpasalamat na kahit papano, ito ay nangyari.
ikaw na nga. Charing. At eto naman ang hugot line ni baby girl. Huwag kang manghinayang sa pag-ibig na sinayang ng taong mahal mo. Hayaan mong sila ang manghinayang at magsisi sa pagpapabaya nila sa'yo. Ganyan ang hugot ng mga magaganda. Huwag kang manghinayang, hayaan mong sila ang manghinayang. Di ba? At saka meron ding isang hugot pa si baby girl. Ang galing ng hugot niya, may justification. Parang joke to na may diba? justification. Meron pang isa. Makakasampal si baby girl later ng mga mata ng panda. Pero kung gusto mo, kung yung mga mata ng panda sasampalin mo, ako na bahala sa'yo. Ako na. Ikaw na ang pumak, ganun. Ako na papak ganun sa mga mata ng panda. Ayan na. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si baby girl Hasmin. Dito lang yan sa MOR 101.9. My only radio for life.